Hi loves! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng Pi Coins gamit yung OKX Wallet Exchange. Okay, kasi marami dito guys ang nagkakaproblema na hindi po nila ma-move ang kanilang mga Pi Coins dahil wala silang pang-move fee. Walang available balance. Wala silang Pi sa available balance. Yes po, before nyo po ma-move ang mga naka-unlock po na Pi Coins, dapat meron kayong available balance. So ngayon, hirap po yung mga iba dyan na makapag-move ng kanilang mga Pi Coins. So ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo paano kayo makakabili ng OKX, no? Makakabili ng Pi Coins sa OKX. Tapos OKX, dadalhin nyo siya dito sa Pi browser wallet niyo sa available balance. So step by step natin ituturo sa video na to. So I hope pagtyagaan nyo, okay, no? So syempre dapat meron kayong OKX wallet. So isa-search nyo to sa Google Play Store, OKX wallet. Actually, sige, isahin natin guys, no? Da-download nyo ang OKX, lalabas ang OKX. Ayan, OKX Crypto Wallet. Ito siya, yung, ayan, OKX. I-open lang natin siya. And then, next is, tignan natin. Kailangan naka-pro ba tayo dito? Hindi naman. So, kailangan ninyong mag-verify. So, ito yung, for example, ito yung dashboard ninyo first. Pupunta kayo dito sa madaming dots sa taas. And so, click nyo yan. And then, kailangan nyong mag-verify. Kailangan po yung account nyo is verified po kayo mga loves, no? So, make sure mag-verify muna kayo. I-click nyo lang to yung account ninyo. Ayan. And then, iko-kompleto. Mag-identity verification muna kayo. Ayan. Andito naman. Kailangan sa profile naka-identity verification. Pag verified kayo, may green check. Pwede na kayong makapag-buy and sell ng mga crypto coins. Ayan. Any. So, punta tayo naman dito sa wallets. Nandito sa pinakababa, meron ditong wallets. Click natin ang wallets. And then, next na gagawin natin is, click natin tong deposit. So, click deposit. So, deposit. So, ngayon, ang pagbili po natin, guys, ng Pi Coins is hindi po nakadirekta na Pi Coins talaga yung bibilhin natin. Kailangan po natin bumili ng USDT. So, USDT, i-convert natin siya sa Pi Coins. I hope nagigets nyo ko, no? So, pipiliin natin is P2P. So, deposit crypto and then piliin yung P2P trading. So, nandito yung buy. So, bibili muna tayo ng USDT. So, click nyo dito kasi guys, USDT yan. So, i-click natin. Ayan. Pero pwede na ata bumili ng Pi. Pwede na ba? Pwede nang bumili ng Pi. Oh, pwede pala. Pero tignan natin. Check natin kung pwede. 200 pesos. Kaya ba niya? Select payment method. Oh, pwede. So, pwede tayong bumili. Express. Try natin guys ha. Select payment method. Paymaya, PNB, cash deposit, and then may GCash. Ayan, may GCash. Pwede. Try natin guys ha. Select add. Ayan. Oh, bibilhin natin sa mga merchant din guys. So, best price, ang isa is 28.37 pesos. Ang isang Pi. So, place order natin. Try natin. So, bibili tayo guys. So, magbabayad ako dito guys ng 200 pesos. And then, ang matatanggap ko is 7 na Pi. So, wala palang minimum. Try natin. Balik ulit natin para magets nyo guys ha. So, pwede pala. So, click yung deposit. Click deposit. Click P2P trading. Akala ko kasi hindi pwede eh. So, next is buy. Maglalagay tayo ng amount. 50 pesos. Pwede kaya? Oh, hindi pwede. Kasi $1 pala above. $1 and 1 Pi. Pero hindi ko recommended na $1 lang guys, no? Yung 56 pesos. Mas maganda 100. Kasi pag isasend mo to sa Pi browser wallet mo, meron pa rin siyang fee. So, mas maganda 200 na lang. 200 kasi may fee pa siya eh. Select natin payment method. And then, ayan, madaming payment method. Kayo na bahala mag-check dito, no? So, syempre pipiliin ko GCash. Select add natin, and then, yan yung pinakauna na lang, yung best price. So, place order natin. Kukunin ko yung GCash niya. So, kasi wala dito eh. Get payment details. I-click natin tong get payment details. Nasa baba guys ha, click payment details, and then, ito yung GCash niya, yung phone number. GCash ng phone number. And syempre, pupunta ako sa aking GCash account. So, isi-send natin siya. Send natin ang 200 pesos. So, click send. Express send natin. Syempre, and then yung number.
So, 200. And then, i-check pala natin, same ba yung pangalan? Oo, Patrick Jason. Ayan. Send natin. Mabilis pala. I-download ko lang siya. And then, next, I have paid. I-click nyo yung I have paid, guys. Ito. Click I have paid. And then, i-click natin yung image. So, send natin yung click confirm payment natin. Ayan. Tapos, pwede natin i-chat yung seller, guys. Ito. Chat natin si seller. Done na po. Paid. Tapos, waiting. Ganyan lang yung i-chat nyo, guys. Ganyan yung chat ko kasi pag Binance yung ginagamit ko, guys. So, done na po, paid, waiting. So, wait natin na i-release niya yung Pi Coins. So, i-release niya. Ayan. Kapag na-release niya yung Pi Coins, guys, ganito magpapakita. Your crypto has been deposited to your funding account. Ibig sabihin, na-release na niya. So, view assets natin. Ayan. So, naka-USDT. So, kahit pala binili ko siya ng Pi Coins, naka-USDT pa rin, guys. Tignan nyo, ayan. Hindi siya naka-Pi Coins. So, kahit pala bumili ako. So, ang gagawin natin is i-convert natin siya. So, ito yung USDT. Yung Pi Coins na binili kong worth 200 pesos, naka-USDT pa rin. So, hindi pala pwede direkta sa Pi Coins yan. So, click natin tong USDT. Click nyo yung convert. Click convert. Ko-convert lang natin. Mabilis lang yan. So, from USDT to, ayan, click nyo yung BTC dyan. Tapos, isa-search natin yung Pi. Yan, lalabas ang Pi. So, tignan nyo guys, no? Magbasa kasi kayo. From USDT to Pi. So, syempre, ito yung available USDT ko. So, i-click natin yung maximum. Ayan, ang maximum. So, 7 yung Pi coins na makukuha ko. So, i-click natin tong Priv code. So, Priv code, and then, i-convert. Click convert na sa pinakababa. Na-convert na. So, pag na-convert, click yung done, and then pupunta tayo sa assets. Pupunta tayo sa assets. Ayan, isa lang yung assets ko, guys. Itong Pi. So, ito yung Pi ko. And then, yan. Meron akong available dito na 428 Pi. So, ito yung value niya, $214. 428 Pi, nandyan na. So, anong gagawin natin para mapunta siya dito sa ating Pi wallet browser? Syempre dito guys, ang wallet address nyo is nandito. Ayan, ito yung may logo ng Pi. Ito yung pinaka-wallet address nyo. Ika-copy nyo lang ang wallet address ninyo. And then, babalik kayo sa OKX. I-click nyo lang po itong withdraw. Withdraw po guys ha. Withdraw. I-click natin ang withdraw crypto. Click withdraw crypto. I hope na susundan nyo ko, no? Pag hindi, ulitin nyo po yung video. So, click natin tong exchanges or wallet. So, click natin yung exchanges or wallet. Kasi outside OKX tayo guys ha. Kaya i-click nyo yung, wait lang, balik natin kasi mamaya malito kayo ha. Slide to continue natin. So, exchanges, on-chain withdrawal to other exchanges or on-chain wallet. So, ito, exchange or wallet. So, click nyo to guys. Slide lang natin to continue. Paste natin yung wallet address ko. Pi coins ko yan. And then, magsisend tayo ng 1 Pi. So, kunwari, 1 Pi yung isisend natin, no? And then, i-click natin. Amount to receive, guys. Laki ng network fee niya, oh. 1.05. So, ilagay natin 0.5. Ganyan. Ayan. Para 1 Pi yung mare-receive natin. So, ganyan. So, 1.05 Pi, ito yung makare-receive nyo kasi meron siyang network fee. Click nyo lang yung submit. Submit natin siya. Caution new address, okay lang natin. Make sure correct yung mga kinakopy nyo ha. Confirm lang natin. Confirm ulit. Confirm lang. And meron tayong passkey. Hey. So, di bale, biometrics lang naman. And then, yan. 1 Pi is on the way. So, syempre, view details natin, wala pa, pending. So, kapag nag-send to, nandun na sa ating, dito, mare-receive natin siya. Tignan nyo, naka-negative. Mamaya, mag-positive 1 dyan kasi papasok na yung 1 Pi ko. So, yan. Yan, pending siya. Process withdrawal. So, ganun pala guys, no? Hindi talaga pwedeng bumili tayo ng diretso Pi coins. So, magko-convert tayo. Madali lang mag-convert. So, I hope kung nalito kayo ng konti guys, mag-comment kayo. Uulitin kong gagawa ng tutorials. Pero, syempre, ulitin nyo yung video. Sundan nyo na lang guys. No? Yung ginawa natin. Ayan, pending siya. Ang tagal. Matagal pag ano. Pero kapag magsisend tayo ng from Pi browser to OKX, mabilis dumating. So, naka-hold tayo, guys. So, wait lang natin. In progress yan.
So, ganon kung paano bumili ng Pi coins para sa gagamitin nyo na pang, pang withdrawal, move fee nyo. Ayan, in progress na siya, guys. So, pang move fee nyo. And, actually, ang baba ng Pi coins ngayon, so wag kayong mag-sell. Mag-sell na kayo pag umabot ng $1, $2, $3. Actually, umabot siya ng $3. Ayan, cent na. Umabot ng $3 yan. Ang Pi. Pero siya, wait lang. Iano natin. Refresh natin. Bakit ayaw? Refresh natin. So, umabot na actually ng $3 ang 1 Pi, pero antayin natin bumalik din. Ayan. So, ito yung na-receive ko, 1 Pi. Ayan. Payment received. Ngayon lang yan, yung time. Ayan. Makikita nyo. 'Di ba? So, 7/3/2025 ko ito na-receive. So, ganun kung paano mag-buy and sell. O di meron na kayong pang-gas fee. 'Di ba? So, hold natin. Ito yung mga nandito sa account ko. Pi lang to, guys. Hinold ko lang to. Pero tignan nyo yung profit and loss ko, $268. So, actually, umabot to ng 400 plus. Pero, dahil bumaba yung Pi, ganyan siya. Anyway, mayroon pa tayong Pi dito. So, hinohold ko siya para ibenta ko na lang siya pag tumaas ang value ng Pi, 'di ba? So, I hope natutunan nyo kung paano mag-buy ng Pi coins, mag-convert, and then mag-send dito, guys, ng Pi coins nyo, okay? For your ma-unlock na Pi coins. So, thank you so much for watching!